Magandang araw sa inyong lahat. Sunod naman na tatalakayin natin ay sa El Filibusterismo, Kabanata 15, na ang pinakapamagat ay si Ginoong Pasta. Buod ng unang bahagi ng kabanata. Ang binata ay naghihintay ng matagal sa labas ng opisina ng abogado na punong-puno ng mga kliyenteng nagpapakonsulta. Nang matapos ang abogado sa pagsusulat, napansin niya ng binata na nagpakilalang naghihintay. Ang binata ay napagkamalang si Padre Florentino noong una. Nang malinawan, sinabi ng binata na pumunta siya sa abogado dahil sa isang mahalagang kalagayan at para makipagkwentuhan tungkol sa mga adhikain ng kabataan. Si Senyor Pasta ay agad na nakaunawa na ang pakay ng binata ay may kaugnayan sa usapin ng eskwelahan ng wikang Kastila at ang pakikipag-usap sa Kapitan General. Sinasabi niya sa binata na ang pamahalaan at ang batas ay dapat sundin at ang anumang pagbabago ay dapat nanggaling sa tamang proseso. Ipinahayag ni Isagani ang kanyang pag-aalinlangan sa kakayahan ng mga kabataan at nagbigay ng mga maingat na payo na nagpapakita ng kanyang pagiging praktikal at maingat sa politika. Iminumungkahi din nito na ang mga kabataan ay dapat maging mapagmatsyag at mag-ingat sa kanilang mga hakbang at huwag masyadong umasa sa pagtitiwala sa pamahalaan. Ang binata ay nagpahayag ng tiwala sa pamahalaan at sa katuwiran. Ngunit, tinutulan ito ni Senyor Pasta sa pagsasabing ang pamahalaan ay tinataguyod ng mayayaman at sa huli, ang mga nagpaplano ng pag-uusapan ang siyang nagpapasya. Sa kabuuan ng ipinakit ng unang bahagi ng kabanatang ito ang pagkakaiba ng pananaw ng idealistikong kabataan na sumasagisag kay Isagani na kung saan ay naniniwala sa katuwiran at pagtitiwala sa pamahalaan at ng praktikal at mapag-ingat na matandang henerasyon na sumasagisag naman kay Ginoong Pasta na mas pinipili pa ang kaligtasan at pagsunod sa otoridad. Yun lamang po ang kabuuan ng unang bahagi ng Kabanata 15.